Assalamualaikum. Magandang araw po sa ating lahat. Ang aalamin na naman natin sa bidyong ito ay ang pagkalikha ng basketball, na isang uri ng laro na pinaka-popular sa buong mundo. At alam din natin na isa rin itong pinaka-paboritong laro ng mga Pilipino. Katunayan, kahit saang lugar ka pumunta sa Pilipinas, ay hindi mawawala ang basketball court. At tuwing may piyesta o anibersaryo ng isang bayan o siyudad, ay hindi rin nawawala ang pagpapaliga. Paano kaya ito naimbento? At sino ang nakaimbento? Sa mga may hilig maglaro o manood ng basketball dyan, samahan niyo ako. Taong ika-18 na po, buwan ng Disyembre, sa International Young Men's Christian Association, na isa lamang training school noong mga panahon, pero ito'y kasalukuyan ng isang kolehiyong eskwelahan ng Springfield ng Massachusetts sa bansang Amerika. Ang isang direktor ng Physical Education Department sa eskwelahang ito na si Dr. Lothar Halsey Golik, ay hangad niya ang pagiging aktibo at pagpapanatili sa kalusugan ng kanilang mga estudyante sa panahon ng mahabang taglamig. Dahil dito ay nagkandak siya ng seminar. At dito ay hinamon niya ang mga professor na bumuo ng isang klase ng pampasiglang pang-indoor na game na madaling intindihin, madaling laruin, at interesting na laro, upang makapaglaro ang mga estudyante kahit umuulan o mag-iisno. Sapagkat napapansin niya na sa tuwing panahon ng taglamig ay tumataas ang bilang ng mga estudyanteng may karamdaman dahil ayaw nilang mag-participate sa mga ehersisyong pinapagawa ng kanilang mga instructor. Ngunit walang ni isa man lang sa mga professor ang tumugon sa hamon maliban sa isang professor na nagmula sa Canada, na si Dr. James Naismith. Nakakaanib pa lang noon bilang isang instructor at professor ng physical education. Ayon sa kanya ay wala sa mga estudyante ang problema, kundi nasa sistemang ginagamit. Kailangan niya sa laro ay likas na makakaaliw at makakapagpasigla upang mapukaw ang kanilang natutulog na hilig sa paglalaro. Dahil dito ay siya ang itinalaga ni Dr. Golik bilang isang bagong in-charge ng physical education ng eskwelahang ito. Hindi naging madali kay Naismith ang kanyang bagong trabaho. Maraming klasing mga laro ang kanyang sinubukang ipalaro sa mga estudyante, ngunit pawang walang mga epekto. Kailangan niyang makapagbuo ng isang uri ng laro na bago at interesting. Kaya isang araw habang nakaupo siya sa kanyang opisina, sa loob ng gymnasium ay sinimulan niyang pag-aralan ang laro na maaaring makapagpasigla sa kanilang klase. Ang unang naisip niya ay kailangan may isang bulang pag-aagawan ng grupo ng mga manlalaro. Pangalawa ay kailangang tumakbo upang sagana sa ehersisyo, gaya rin ng soccer. Pero hindi kailangan ang pisikalan at kailangang madaling intindihin na uri ng laro. Inutusan niya ang kanilang janitor na ihanap siya ng basket. Ang nakita lang ng janitor nila ay isang basket na sisidlan ng peach na prutas. Ikinabit nila yon sa may rilis ng balkonahe ng gymnasium, sa magkabilang dulo, sa taas na 10 talampakan mula sa sahig. At ang bola lang na mayroon sila noon ay bulang pang soccer. Pagkatapos ay sumulat siya ng 13 mga patakaran sa paglalaro. 11 rito ay kaparehas pa rin ng kasalukuyang patakaran. Ngunit sa ibang video na lang nating tatalakayin ang mga yon. Sinimulan niya ang kauna-unahang laro sa pamamagitan ng 18 manlalaro mula sa 2 kupunan. At ang bawat kupunan ay may 9 na manlalaro. At nagsimula ito sa pamamagitan ng pag-jumble ng 2 sentro ng manlalaro sa gitna ng court.
na kung saan ay hindi nabago ang rules na ito hanggang ngayon. Ang layunin ng bawat manlalaro ay i-shoot ang bola sa basket. Ngunit may nakakabagot sa proseso ng paglalaro, sapagkat sa tuwing may babasket ang bola ay kailangan pa itong akyatin upang kunin ang bola mula sa basket dahil wala itong butas sa ibaba. Inabot pa ng halos 1 taong bago tinanggal ni Naismith ang ibabang bahagi ng basket upang malayang makakalusot ang bola sa tuwing ito'y maibabasket. Pagkatapos ng kauna-unahang laro ay may lumapit na isang estudyante na ang pangalan ay si Frank Mahan at tinanong si Naismith kung anong pangalan ng bagong larong ito. Hindi pa naisip ni Naismith ang ipapangalan dito, ngunit gusto sana niya na ipangalan sa kanya at tawaging Naismith Ball. Ngunit nagsuggest si Mahan na basketball ang itatawag dito sapagkat ang layunin ay i-shoot ang bola sa basket. Kaya sumang-ayon na lang si Naismith dahil angkop naman ang basketball na pangalan sa uri ng kagamitan at maging sa kung papaano ito nilalaro. Kung may natutunan ka at nagustuhan mo ang paksa sa bidyong ito, paki-like naman po at subscribe para updated ka sa mga susunod pa nating mga videos. Maraming salamat po.